Genesis chapter 41. At nangyari sa katapusan ng 2 taong ganap na si Paraon ay nanaginip, at narito na siya ay nakatayo sa tabi ng ilog. At narito may nagsiahon sa ilog na 7 bakang magagandang anyo at matatabang laman, at nanginain sa talahiban. At narito na ibang 7 baka na nagsiahon sa ilog na nasa likuran nila, mga pangit na anyo at payat, at nagsihinto roon sa tabi ng mga unang baka sa tabi ng ilog. At ang 7 bakang magagandang anyo at matataba ay nilamon ng mga bakang pangit ang anyo at payat. Sa gayoy nagising si Paraon. At siya'y natulog at nanaginip na bilang 2, at narito, may sumupling na 7 uhay na mabibintog at mabubuti, na may isa lamang tangkay. At narito, may 7 uhay na payat at tinutuyo ng hanging silanganan na nagsitubong kasunod ng mga yaon. At nilamon ng mga uhay na payat ang 7 uhay na mabibintog at malulusog. At nagising si Paraon, at narito, isang panaginip. At nangyari sa kinaumagahan na ang kanyang diwa ay nagulumihanan, at siya'y nagsugo at kanyang ipinatawag ang lahat ng mago sa Ehipto at ang lahat ng pantas doon. At isinaysay ni Paraon sa kanila ang kanyang panaginip. Datapot walang makapagpaliwanag kay Paraon. Nang magkagayoy nagsalita ang puno ng mga katiwala kay Paraon na sinasabi, "Naaalaala ko sa araw na ito ang aking mga sala." Ngunit si Paraon laban sa kanyang mga alila, at ibinilanggo ako sa bahay ng kapitan ng bantay, ako at ang puno ng mga magtitinapay. At nanaginip kami ng panaginip sa isang gabi, ako at siya. Kami ay kapwa na naginip ayon sa kapaliwanagan ng panaginip ng isa't isa sa amin. At nandoon kasama namin ang isang binata, isang Hebreyo, na alipin ng kapitan ng bantay, at siya naming pinagsaysayan, at kanyang ipinaliwanag sa amin ang aming panaginip. Ipinaliwanag niya ayon sa panaginip ng bawat isa sa amin. At nangyari na kung paano ang kanyang pagkapaliwanag sa amin ay nagkagayon. Ako'y pinabalik sa aking katungkulan at ipinabitin ang isa. Nang magkagayoy nagsugo si Paraon at ipinatawag si Jose, at siya'y inilabas ng madalian sa bilangguan. Siya'y nag-ahit at nagbihis ng suot at naparoon kay Paraon. At sinabi ni Paraon kay Jose, "Ako'y nanaginip ng isang panaginip at walang makapagpaliwanag. At nabalitaan kita na pagkarinig mo ng isang panaginip ay naipaliwanag mo." At sumagot si Jose kay Paraon na sinasabi, "Wala sa akin. Diyos ang magbibigay ng sagot sa kapayapaan kay Paraon." At sa nilita ni Paraon kay Jose, "Sa aking panaginip ay narito, nakatayo ako sa tabi ng ilog. At narito may nagsiahon sa ilog na 7 bakang matatabang laman at magagandang anyo, at nanginain sa talahiban. At narito may ibang 7 baka na nagsiahon sa likuran nila, mga payat at napakapangit ang anyo, at payat na kailanmay hindi ako nakakita sa buong lupain ng Ehipto ng ibang kawangis ng mga yaon sa kapangitan. At kinain ng mga bakang payat at pangit ang 7 naunang bakang matataba. At nang kanilang makain ay hindi man lamang maalaman na sila'y kanilang nakain, kundi ang kanilang anyo ay pangit ding gaya ng una. Sa gayoy nagising ako. At nakakita ako sa aking panaginip, at narito, 7 uhay ay tumataas sa isang tangkay, mapipintog at mabubuti. At narito, may 7 uhay na lanta, mga pipi at tinutuyo ng hanging silanganan na nagsitaas na kasunod ng mga yaon. At nilamon ng mga uhay na lanta ang 7 uhay na mabubuti, at aking isinaysay sa mga magot datapwat walang makapagpahayag niyaon sa akin. At sinabi ni Jose kay Paraon,
Ang panaginip na Paraon ay iisa. Ang gagawin ng Diyos ay ipinahayag kay Paraon. Ang 7 bakang mabubuti ay 7 taon, at ang 7 uhay na mabubuti ay 7 taon. Ang panaginip ay iisa. At ang 7 bakang payat at mga pangit na nagsiahong kasunod ng mga yaon ay 7 taon. At gayon din ang 7 uhay na tuyo na pinapaspas ng hanging silanganan, kapwa magiging 7 taong kagutom. Iyan ang bagay na sinilita ko kay Paraon, ang gagawin ng Diyos, ipinaalam kay Paraon. Narito, dumarating ang 7 taong may malaking kasaganaan sa buong lupain ng Ehipto. At may dadating pagkatapos ng mga iyan na 7 taong kagutom, at malilimutan iyang buong kasaganaan sa lupain ng Ehipto at pupuksain ng kagutom ang lupain. At ang kasaganaan ay hindi malalaman sa lupain dahil sa kagutom na sumusunod sapagkat magiging napakahigpit. At kaya't pinag-ibayo ang panaginip kay Paraon na makalawa ay sapagkat bagay na itinatag ng Diyos at papangyayarihing madali ng Diyos. Ngayon nga'y humanap si Paraon ng isang taong matalino at pantas at ilagay sa lupain ng Ehipto. Gawing ganito ni Paraon at maglagay ng mga tagapamahala sa lupain na paglimahing bahagi ang lupain ng Ehipto sa loob ng 7 taon ng kasaganaan. At kanilang tipunin ang lahat ng pagkain nitong mabubuting taon na dumarating at magkamalig ng trigo sa kapangyarihan ng kamay ni Paraon na pinakapagkapagkain sa mga bayan at ingatan. At ang pagkain ay kamaligin na itaan sa lupain sa 7 taong kagutom na mangyayari sa lupain ng Ehipto upang huwag mapuksa ang lupain sa kagutom. At ang bagay ay minabuti ng mga mata ni Paraon at ng mga mata ng kanyang mga lingkod. At sinabi ni Paraon sa kanyang mga lingkod, makakasumpong kaya tayo ng isang gaya nito? Mataong kinakasihan ng Espiritu ng Diyos. At sinabi ni Paraon kay Jose, yamang ipinabatid sa iyo ng Diyos ang lahat ng ito, ay walang matalino o pantas na gaya mo. Ikaw ay magpupuno sa aking bahay, at ayon sa iyong salita ay pamamahalaan mo ang aking buong bayan. Sa luklukang hari lamang magiging mataas ako sa iyo. At sinabi ni Paraon kay Jose, tingnan mo, ikaw ay inilagay ko sa buong lupain ng Ehipto. At inalis ni Paraon sa kamay niya ang kanyang tandang singsing at inilagay sa kamay ni Jose. At siya'y sinuotan ng magandang lino at nilagyan siya ng isang kwintas na ginto sa palibot ng kanyang liig. At siya'y pinasakay niya sa 2 karo na tinatangkilik ni Paraon at isinisigaw sa unahan niya, lumuhod kayo, at inihalal siya na puno ng buong lupain ng Ehipto. At sinabi ni Paraon kay Jose, ako'y si Paraon, at kung wala ka ay hindi magtataas ang sinumang tao ng kanyang kamay o ng kanyang paa sa buong lupain ng Ehipto. At pinanganlan ni Paraon si Jose na Sapnat Paneah at ibinigay na asawa sa kanya si Asenat na anak ni Potipera na saserdote sa On. At lumabas si Jose sa lupain ng Ehipto. At si Jose ay may 30 taong nang tumayo sa harap ni Paraon na hari sa Ehipto. At si Jose ay umalis sa harap ni Paraon at nilibot ang buong lupain ng Ehipto. At sa 7 taong sagana ay nagdulot ang lupa ng sagana. At tinipon ni Jose ang lahat ng pagkain sa 7 taon na tinamo sa lupain ng Ehipto at inimbak ang sabing pagkain sa mga bayan na ang pagkain sa bukid na nasa palibot ng bawat bayan ay inimbak sa bawat kinauukulan ding bayan. At si Jose ay nagkamalig ng trigo na parang buhangin sa dagat, na napakarami hanggang sa hindi na bilang sapagkat walang bilang. At bago dumating ang taong kagutom ay pinanganak kay Jose ang 2 lalaki
na ipinanganak sa kanya ni Asenat na anak ni Potipera na saserdote sa On. At tinawag ni Jose ang pangalan ng panganay na Manase sapagkat aniyay ipinalimot ng Diyos sa akin ang lahat ng aking kapagalan at ang buong bahay ng aking ama. At ang ipinangalan sa ikalawa ay Ephraim, sapagkat ako'y pinaligo ng Diyos sa lupain ng aking kadalamhatian. At ang 7 taon ng kasaganaan na nagkaroon sa lupain ng Ehipto ay natapos. At ang 7 taon ng kagutom ay nagpasimulang dumating ayon sa sinabi ni Jose. At nagkagutom sa lahat ng lupain, datapwat sa buong lupain ng Ehipto ay may tinapay. At nang ang buong lupain ng Ehipto ay magutom, ay dumaing ng tinapay ang bayan kay Paraon. At sinabi ni Paraon sa lahat ng mga Ehipsyo, "Pumaroon kayo kay Jose, ang kanyang sabihin sa inyo ay inyong gawin." At ang kagutom ay nasa ibabaw ng buong lupa, at binuksan ni Jose ang lahat ng kamalig at nagbili sa mga Ehipsyo, at lumala ang kagutom sa lupain ng Ehipto. At lahat ng mga taga-ibang lupain ay nagsiparoon kay Jose upang magsibili ng trigo, sapagkat lumala ang kagutom sa buong lupa. Nabalitaan nga ni Jacob na may trigo sa Ehipto, at sinabi ni Jacob sa kanyang mga anak, "Bakit kayo nangagtitinginan?" At kanyang sinabi, "Narito, aking narinig na may trigo sa Ehipto. Bumaba kayo roon at bumili kayo roon ng saganang atin, upang tayo mabuhay at huwag mamatay." At ang 10 kapatid ni Jose ay bumaba na bumili ng trigo sa Ehipto. Datapwat si Benjamin na kapatid ni Jose ay hindi sinugo ni Jacob na kasama ng kanyang mga kapatid, sapagkat anyay baka sakaling may mangyari sa kanyang anumang kapahamakan. At ang mga anak ni Israel ay nagsiparoong bumili na kasalamuha ng nagsisiparaon sapagkat nagkakagutom sa lupain ng Kanaan. At si Jose ang tagpamahala sa lupain. Siya ang nagbibili ng trigo sa lahat ng mga tao sa lupain, at nagsidating ang mga kapatid ni Jose at nangagpatira pa sa kanya na ang kanilang mga mukha ay pasubasog. At nakita ni Jose ang kanyang mga kapatid at kanyang nangakilala. Datapwat siya ay nagkunwaring iba sa kanila. At sila'y kinausap niya ng magilas at sinabi sa kanila, "Saan kayo nagsipanggaling?" At sinabi nila, "Sa lupain ng Kanaan upang bumili ng pagkain." At nakilala ni Jose ang kanyang mga kapatid, datapwat hindi nila siya nakilala. At naalala ni Jose ang mga panaginip na kaniyang napanaginip tungkol sa kanila, at sa kanila'y sinabi, "Kayo'y mga tiktik upang tingnan ninyo ang kahubaran ng lupain, kaya kayo naparito." At kanilang sinabi sa kanya, "Hindi Panginoon ko, kundi ang inyong mga lingkod ay nagsiparito upang bumili ng pagkain. Kaming lahat ay anak ng isa lamang lalaki. Kami ay mga taong tapat. Ang iyong mga lingkod ay hindi mga tiktik." At kanyang sinabi sa kanila, "Hindi, kundi upang tingnan ang kahubaran ng lupain, kaya kayo naparito." At kanilang sinabi, "Kaming iyong mga lingkod ay 12 magkakapatid na mga anak ng isa lamang lalaki sa lupain ng Kanaan. At narito, ang bunso ay nasa aming ama ngayon at ang isa'y wala na." At sinabi sa kanila ni Jose, "Iyan ang sinasalita ko sa inyo na aking sinasabi, kayo'y mga tiktik. Dito ko kayo susubukin, alang-alang sa buhay na Paraon, ay hindi kayo aalis dito, malibang pumarito ang inyong kapatid na bunso. Suguin ninyo ang isa sa inyo, na dalhin dito ang inyong kapatid, at kayo'y mga bibilanggo upang masubok ang inyong mga salita kung may katotohanan sa inyo. O kung hindi, alang-alang sa buhay ni Paraon ay tunay na mga tiktik kayo." At kanyang inilagay silang lahat na magkakasama sa bilangguan ng 3 araw. At sinabi ni Jose sa kanila sa 3 araw, "Gawin ninyo ito at mga buhay kayo, sapagkat natatakot ako sa Diyos. Kung kayo'y mga taong tapat, ay matira ang isa sa inyong magkakapatid na bilanggo sa bahay na pinagbilangguan sa inyo. Datapwat kayo yumaon, magdala kayo ng trigo dahil sa kagutom
sa inyong mga bahay. At dalhin ninyo sa akin ang inyong kapatid na bunso. Sa ganito'y matututuhanan ang inyong mga salita at hindi kayo mga mamatay. At kanilang ginawang gayon. At sila'y nagsabi-sabihan, katotohanang tayo'y salarin tungkol sa ating kapatid, sapagkat nakita natin ang kahapisan ng kanyang kaluluwa. Nang namamanhik sa atin at hindi natin siya dininig, kaya't dumarating sa atin ang kahapisang ito. At si Ruben ay sumagot sa kanila na nagsasabi, "Di ba nagsalita ako sa inyo na aking sinasabi, huwag kayong magkasala laban sa bata at ayaw kayong makinig. Kaya naman narito ang kanyang dugo ay nagsasakdal." At hindi nila nalalaman na sila'y pinakikinggan ni Jose, sapagkat may tagapagpaliwanag sa kanila. At siya'y humiwalay sa kanila at umiyak, at siya'y bumalik sa kanila, at sila'y kinausap at kinuha sa kanila si Simeon, at siya'y tinalian sa harap ng kanilang mga mata. Nang magkagayoy, pinag-utos ni Jose na punuin ang kanilang mga bayong ng trigo, at ibalik ang salapi ng bawat isa sa kani-kaniyang bayong, at sila'y bigyan ng mababaon sa daan, at ginawa sa kanilang gayon. At kanilang pinasananan ng trigo ang kanilang mga asno, at sila'y yumaon mula roon. At pagbubukas ng isa ng kaniyang bayong upang bigyan ng pagkain ang kanyang asno sa tuluyan, ay nakita niya ang kanyang salapi, at narito, nasa labi ng kanyang bayong. At sinabi niya sa kanyang mga kapatid, "Ang salapi ko ay nasa uli, at narito nasa aking bayong." At kumutob ang kanilang puso, at nangagtinginan na nanganginginig na nagsasabihan, ano itong ginawa ng Diyos sa atin? At sila'y dumating kay Jacob na kanilang ama sa lupain ng Kanaan, at isinaysay nila sa kanya ang lahat ng nangyari sa kanila na sinasabi, "Ang lalaking Panginoon sa lupain yaon ay kinausap kami na magilas, at inari kaming mga tiktik sa lupain. At aming sinabi sa kanya, kami ay mga taong tapat, hindi kami mga tiktik. Kami ay 12 magkakapatid na mga anak ng aming ama, ang isa'y wala na at ang bunso ay nasa aming ama ngayon sa lupain ng Kanaan. At sinabi sa amin ng lalaking yaon na Panginoon sa lupain, dito ko makikilala na kayo'y mga taong tapat. Mag-iwan kayo sa akin ng isa sa inyong magkakapatid at magsipagdala kayo ng trigo dahil sa kagutom sa inyong mga bahay at kayo yumaon. At dalhin ninyo rito sa akin ang inyong kapatid na bunso, kung gayo'y makikilala ko na kayo'y hindi makatiktik, kundi kayo'y mga taong tapat, sa ganito'y isasauli ko sa inyo ang inyong kapatid at kayo'y mangangalakal sa lupain." At nangyari na pag-aalis ng laman ng kanilang mga bayong, na narito sa bayong ng bawat isa ay nakalagay ang balot ng kani-kanyang salapi, at nang makita nila at ng kanilang ama ang kanilang mga balot ng salapi ay nangatakot. At sinabi sa kanila ng kanilang amang si Jacob, "Inalis na ninyo sa akin ang aking mga anak. Si Jose ay wala, at si Simeon ay wala, at aalisin pa ninyo si Benjamin. Lahat ng bagay na ito ay laban sa akin." At nagsalita si Ruben sa kanyang ama na sinasabi, "Ipapatay mo ang aking 2 anak kung siya'y hindi ko dalhin sa iyo. Ibigay mo sa aking kamay at siya'y aking ibabalik sa iyo." At kanyang sinabi, "Hindi yayaon ang aking anak na kasama ninyo, sapagkat ang kanyang kapatid ay patay na at siya lamang ang natitira. Kung mangyari sa kanyang anumang kapahamakan sa daan na inyong paroroonan, ay pabababain nga ninyo ang aking mga uban sa Seol na may kapanglawan." Chapter 43. At ang kagutom ay mahigpit sa lupain, at nangyari nang makain na nila ang trigong kanilang dinala mula sa Ehipto, na sinabi sa kanila ng kanilang ama, "Kayo'y pumaroong muli. Ibili ninyo tayo ng kaunting pagkain." At si Judah ay nagsalita sa kanya na sinasabi,
Ipinahayag sa aming mahigpit ng lalaking yaon na sinasabi, "Hindi niyo makikita ang aking mukha, maliban na ipagsama ninyo ang inyong kapatid. Kung pasasamahin mo sa amin ang aming kapatid ay bababa kami at ibibili ka namin ng pagkain. Datapwat kung hindi mo papaparoonin ay hindi kami bababa, sapagkat sinabi sa amin ng lalaking yaon, hindi niyo makikita ang aking mukha malibang kasama ninyo ang inyong kapatid." At sinabi ni Israel, "Bakit ninyo ako ginawa ng masama na inyong sinabi sa lalaki na mayroon pa kayong ibang kapatid?" At kanilang sinabi, "Tinanong kami ng buong siyasat tungkol sa amin at tungkol sa aming kamag-anakan na sinasabi, buhay pa ba ang inyong ama? May iba pa ba kayong kapatid?" At isinaysay namin sa kanya ayon sa mga salitang ito. Saan namin malalaman, kanyang sasabihin, ibababa niyo rito ang inyong kapatid. At sinabi ni Judah kay Israel na kanyang ama, "Pasamahin mo sa amin ang bata at kami ay magsisitindig at magsisiyaon upang tayo mabuhay at huwag mamatay, kami at ikaw, at gayon din ang aming mga bata. Ako ang mananagot sa kanya. Sa aking kamay hahanapin mo siya. Kung hindi ako ibalik sa iyo at ilagay sa harap mo ay pasanin ko ang sala magpakailan paman. Sapagkat kung hindi tayo nagluwat ay nakapagbalik na kaming makalawa." At sinabi sa kanila ng kanilang amang si Israel, "Kung gayon, ngayon gawin ninyo ito, magdala kayo sa inyong bayong ng mga piling bunga ng lupain at dalhan ninyo ang lalaking yaon ng kaloob ng kaunting balsamo at kaunting pulot, pabango at mira, mga pili at almendras. At magdala kayo ng ibayong halaga ng salapi sa inyong kamay. At ang salaping nabalik sa labi ng inyong mga bayong ay dalhin yung muli sa inyong kamay, marahil ay kalituhan. Dalhin din ninyo ang inyong kapatid at magtindig kayo at pumaroon kayong muli sa lalaking yaon. At pagkaluban nawa kayo ng Diyos na makapangyarihan sa lahat ng kaawaan sa harap ng lalaking yaon upang isauli sa inyo ang inyong isang kapatid at si Benjamin. At kung mawalan ako ng mga anak ay mawalan ako." At dinala ng mga lalaki ang kaloob na yaon at ibayong halaga ng salapi ang dinala sa kanilang kamay. At si Benjamin at nagsipagtindig at nagsibaba sa Ehipto at nagsiharap kay Jose. At nang makita ni Jose si Benjamin na kasama nila ay sinabi niya sa katiwala ng kanyang bahay, "Dalhin mo ang mga lalaking iyan sa bahay at magpatay ka ng mga hayop at ihanda mo, sapagkat ang mga lalaking iyan ay magsisipa ng haling kasalo ko." At ginawa ng lalaki ang ayon sa iniutos sa kanya ni Jose, at dinala ng katiwala ang mga lalaking yaon sa bahay ni Jose. At ang mga lalaki ay nangatakot sapagkat sila'y dinala sa bahay ni Jose. Kanilang sinabi, "Dahil sa salaping isinauli sa ating mga bayong ng una, ay dinala tayo rito upang hanapan tayo ng dahilan at tayo ibagsak niya at tayo ariin niyang mga alipin at pati ng ating mga asno." At sila'y nagsilapit sa katiwala ng bahay ni Jose at kinausap nila sa pintuan ng bahay. At sinabi nila, "O Panginoon ko, tunay na kami ay bumaba ng una na bumili ng pagkain. At nangyari nang dumating kami sa tuluyan na binuksan namin ang aming mga bayong at narito, ang salapi ng bawat isa sa amin ay nasa labi ng kani-kanyang bayong. Ang salapi namin sa tunay na timbang at aming muling danala sa aming kamay. At nagdala kami ng ibang salapi sa aming kamay upang ibili ng pagkain. Hindi namin nalalaman kung sino ang naglagay ng aming salapi sa aming mga bayong." At kanyang sinabi, "Mapayapa kayo, huwag kayong matakot. Ang Diyos ninyo at ang Diyos ng inyong ama ang nagbigay sa inyo ng kayamanang natatago sa inyong mga bayong. Tinanggap ko ang inyong salapi at inilabas si Simeon sa kanila." At dinala ng katiwala ang mga lalaki sa bahay ni Jose, at sila'y binigyan ng tubig at nangaghugas ng kanilang mga paa, at binigyan ng pagkain
ang kanilang mga asno. At kanilang inihanda ang kaloob sa pagdating ni Jose sa tanghali, sapagkat kanilang narinig na doon sila magsisikain ng tinapay. At nang dumating si Jose sa bahay, ay dinala nila sa kaniya sa loob ng bahay ang kaloob na nasa kanilang kamay, at sila'y nagpatira pa sa harap niya. At sila'y kanyang tinanong tungkol sa kanilang kalagayan, at sinabi, "Wala bang sakit ang inyong ama? Ang matanda na inyong sinalita, buhay pa ba?" At kanilang sinabi, "Walang sakit ang iyong lingkod na aming ama, buhay pa," at sila'y nagsiyukod at nagsigalang. At itiningin niya ang kanyang mga mata at nakita si Benjamin na kapatid niya, na anak ng kaniyang ina, at sinabi, "Ito ba ang inyong kapatid na bunso na inyong sinalita sa akin?" At kanyang sinabi, "Pagpalain ka nawa ng Diyos, anak ko." At nagmadali si Jose, sapagkat nagniningas ang kanyang loob dahil sa kanyang kapatid, at humanap ng dakong maiiyakan, at pumasok sa kanyang silid at umiyak doon. At siya'y naghilamos at lumabas, at nagpigil ng loob, at nagsabi, "Maghain kayo ng tinapay." At kanilang hinainan siyang bukod, at silang bukod, at ang mga Ehipsyo na kumakain kasama niya ay bukod, sapagkat ang mga taga-Ehipsyo ay hindi makakakain kasalo ng mga Hebreyo, sapagkat kasuklam-suklam ito sa mga Ehipsyo. At sila'y nagsiupo sa harap niya, ang panganay ayon sa kanyang pagkapanganay, at ang bunso ayon sa kanyang pagkabunso. At ang mga lalaki ay nangamamangha na nagtitinginan, at sila'y idinampot ni Jose sa harap niya ng mga ulam. Datapwat ang ulam ni Benjamin ay humihigit kaysa mga bahagi ng alinman sa kanila ng makalima, at nangag-inuman at nangakipagkatuwa sa kanya. Chapter 44. At kanyang iniutos sa katiwala ng kanyang bahay na sinasabi, "Punuin mo ng mga pagkain ang mga bayong ng mga lalaking ito, kung gaano ang kanilang madadala, at ilagay mo ang salapi sa bawat isa sa labi ng kani-kaniyang bayong. At ilagay mo ang aking saro, ang sarong pilak sa labi ng bayong ng bunso, at ang salapi ng kaniyang trigo." At ginawa niya ang ayon sa salita na sinalita ni Jose. At pagliliwanag ng kinaumagahan ay pinagpaalam ang mga lalaki, sila at ang kanilang mga asno. Nang sila'y mga kalabas na sa bayan at hindi pa sila nalalayo, ay sinabi ni Jose sa katiwala ng kaniyang bahay, "Bumangon ka, habulin mo ang mga lalaki, at pagka sila iyong inabutan, ay sabihin mo sa kanila, bakit iginanti ninyo ay kasamaan sa kabutihan? Hindi ba ang sarong ito ang iniinuman ng aking Panginoon, at tunay na kanyang pinanghuhula, kayo'y gumawa ng masama sa paggawa ng ganyan?" At kanyang inabutan sila, at kanyang sinalita sa kanila ang mga ito. At kanilang sinabi sa kanya, "Bakit sinalita ng aking Panginoon ang mga salitang ito? Huwag itulot ng Diyos na gumawa ang inyong mga lingkod ng ganyang bagay. Narito, ang salapi na aming nasumpungan sa labi ng aming mga bayong ay aming isinauli sa iyo mula sa lupain ng Kanaan. Paano ngang kami ay magnanakaw sa bahay ng iyong Panginoon ng pilak o ginto? Yaong kasumpungan sa inyong mga lingkod ay mamamatay, at pati kami ay magiging alipin ng aming Panginoon." At kanyang sinabi, "Mangyari nga ang ayon sa iyong mga salita, yaong kasumpungan ay magiging aking alipin, at kayo'y mawawalan ng sala." Nang magkagayoy nagmadali sila, at ibinaba ng bawat isa ang kanyang bayong sa lupa, at binuksan ng bawat isa ang kanyang bayong. At kanyang sinaliksik na pinasimulan sa panganay, at niwakasan sa bunso, at nasumpungan ang saro sa bayong ni Benjamin. Nang magkagayoy kanilang hinapak ang kanilang mga suot, at pinasanan ng bawat isa ang kanilang asno, at nagsibalik sa bayan.
At si Juda at ang kanyang mga kapatid ay dumating sa bahay ni Jose at siya'y nandoon pa, at sila'y nangagpatira pa sa lupa sa harap niya. At sinabi sa kanila ni Jose, "Anong gawa itong inyong ginawa? Hindi ba ninyo nalalaman na ang isang tao na gaya ko ay tunay na makahuhula?" At sinabi ni Juda, "Anong aming sasabihin sa aming Panginoon? Anong aming sasalitain? O paanong kami ay magpapatotoo? Inilitaw ng Diyos ang kasamaan ng iyong mga lingkod. Narito, kami ay alipin ng aming Panginoon. Kami 10 na yaong kinasumpungan ng saro." At kanyang sinabi, "Huwag nawang itulot ng Diyos na ako'y gumawa ng ganyan. Ang taong kinasumpungan ng saro ay siyang magiging aking alipin. Dapat datapwat tungkol sa inyo ay pumaroon kayong payapa sa inyong ama." Nang magkagayoy, lumapit si Juda sa kanya at nagsabi, "O Panginoon ko, ipinamamanik ko sa iyo na papagsalitain ang iyong lingkod ng isang salita sa mga pakinig ng aking Panginoon, at huwag nawang mag-alab ang inyong loob laban sa iyong lingkod, sapagkat ikaw ay parang si Paraon." Tinanong ng aking Panginoon ang kanyang mga lingkod na sinasabi, "Kayo ba'y mayroong ama o kapatid?" At aming sinabi sa aking Panginoon, "Kami ay may ama, isang matanda at isang anak sa kanyang katandaan. Isang munting bata at ang kanyang kapatid ay namatay. At siya lamang ang naiwan ng kanyang ina at minamahal siya ng kanyang ama. At sinabi mo sa iyong mga lingkod, dalhin ninyo rito sa akin upang mamasdan ko siya ng aking mga mata." At aming sinabi sa aking Panginoon, "Hindi maiiwan ng bata ang kanyang ama, sapagkat kung iiwan niya ang kanyang ama, ay mamamatay ang ama niya." At iyong sinabi sa iyong mga lingkod, "Hindi na niyo makikita ang aking mukha, malibang inyong ipagsamang bumaba ang inyong kapatid na bunso." At nangyari ng panhikin namin ang inyong lingkod na aking ama, ay aming isinaysay sa kanya ang mga salita ng aking Panginoon. At sinabi ng aking ama, "Pumaroon kayo uli, ibili ninyo tayo ng kaunting pagkain." At aming sinabi, "Hindi kami makabababa, kung ang aming bunsong kapatid ay kasama namin, ay bababa nga kami, sapagkat hindi namin makikita ang mukha ng lalaking yaon, malibang ang aming bunsong kapatid ay kasama namin." At sinabi ng iyong lingkod na aming ama sa amin, "Inyong talastas ng aking asawa ay nagkaanak sa akin ng 2 lalaki. At ang isa'y umalis sa akin at aking sinabi, tunay na siya'y nalapa at hindi ko na siya nakita mula noon. At kung inyong kunin pa ang isang ito sa akin, ay may mangyaring sakuna sa kanya, ay inyong ibababa ang aking uban sa Seol na may kapanglawan. Ngayon nga'y kung ako'y dumating sa iyong lingkod na aking ama, at ang bata ay hindi namin kasama, sapagkat ang kanyang buhay ay natatali sa buhay ng batang iyan, ay mangyayari nga na pagkakaniyang nakitang ang bata ay di namin kasama, na mamamatay siya at ibababa sa Seol na may kapanglawan ng inyong mga lingkod ang mga uban ng inyong lingkod na aming ama. Sapagkat ang inyong lingkod ang siyang managot sa bata sa aking ama na nagsasabi, kung hindi ko siya dalhin sa iyo ay papasanin ko nga ang kasalanan sa aking ama magpakailanman. Ngayon nga ay pahintulot mo ng iyong lingkod, aking isinasamo sa iyo ay maiwan na kahalili ng bata na pinakaalipin ng aking Panginoon, at iyong ipahintulot na ang bata ay umahong kasama ng kanyang mga kapatid. Sapagkat paanong paruruon ako sa aking ama at ang bata'y di ko kasama, baka aking makita pa ang sakunang sasapit sa aking ama." Chapter 45. Nang magkagayon ay hindi nakapagpigil si Jose sa harap nilang lahat na nakatayo sa siping niya, at sumigaw, "Paalisin ninyo ang lahat ng tao sa aking harap." At walang taong tumayo sa kasama niya, samantalang si Jose ay napakilala sa kanyang mga kapatid. At siya'y umiyak ng malakas, at narinig ng mga Ehipsyo, at narinig ng sambahayan ni Paraon. At sinabi ni Jose sa kanyang mga kapatid, "Ako'y si Jose, buhay pa ba ang aking ama?"
at ang kanyang mga kapatid ay hindi nangakasagot sa kanya, sapagkat sila'y nagugulumihanan sa kaniyang harap. At sinabi ni Jose sa kanyang mga kapatid, "Lumapit kayo sa akin, isinasamo ko sa inyo." At sila'y lumapit. At kanyang sinabi, "Ako'y si Jose na inyong kapatid na inyong pinagbili upang dalhin sa Ehipto. At ngayon huwag kayong magdalamhati o magalit man sa inyong sarili na inyo akong pinagbili rito, sapagkat sinugo ako ng Diyos sa unahan ninyo upang mag-adya ng buhay. Pagkat may 2 taon nang ang kagutom ay nasa lupain, at may 5 taon pang hindi magkakaroon ng pagbubukid o pag-aaniman. At sinugo ako ng Diyos sa unahan ninyo upang papanatilihin kayong pinakalahi sa lupa at upang iligtas kayong buhay sa pamamagitan ng dakilang pagliligtas. Hindi nga kayo ang nagsugo sa akin dito, kundi ang Diyos. At kanya akong ginawang ama kay Paraon at Panginoon sa buo niyang bahay at tagapamahala ng buong lupain ng Ehipto. Magmadali kayo at pumoroon kayo sa aking ama at sabihin ninyo sa kanya, ganito ang sabi ng iyong anak na si Jose. Ginawa akong Panginoon ng Diyos sa buong Ehipto. Pumarito ka sa akin, huwag kang magluwat. At ikaw ay tatahan sa lupain ng Gosen at malalapit ka sa akin, ikaw at ang iyong mga anak, at ang mga anak ng iyong mga anak, at ang iyong mga kawan, at ang iyong mga bakahan, at ang iyong buong tinatangkilik. At dooy kakandiliin kita, sapagkat may 5 taong kagutom pa, baka ikaw ay madukha, ikaw at ang iyong sambahayan, at ang lahat ng iyo. At narito, nakikita ng iyong mga mata, at ng mga mata ng aking kapatid na si Benjamin, ng aking bibig ang nagsasalita sa inyo. At inyong sasaysayin sa aking ama ang aking buong kalulhatian sa Ehipto, at ang inyong buong nakita, at kayo'y magmamadali at inyong ibababa rito ang aking ama. At siya'y humilig sa lieg ng kanyang kapatid na si Benjamin at umiyak, at si Benjamin ay umiyak sa ibabaw ng kanyang lieg. At kanyang hinagkan ang lahat niyang kapatid at umiyak sa kanila, at pagkatapos ay nakipagsalitaan sa kanya ang kanyang mga kapatid. At ang kabatugang yaon ay nabalita sa sangbahayan ni Paraon na sinasabi, nagsidating ang mga kapatid ni Jose, at ikinalugod ni Paraon at ng kaniyang mga lingkod. At sinabi ni Paraon kay Jose, sabihin mo sa iyong mga kapatid, ito'y gawin ninyo. Pasanan ninyo ang inyong mga hayop at kayo yumaon, umuwi sa lupain ng Kanaan. At dalhin ninyo ang inyong ama at ang inyong mga sambahayan at pumarito kayo sa akin, at aking ibibigay sa inyo ang pinakamabuti sa lupain ng Ehipto, at kakanin ninyo ang katabaan ng lupain. Ngayon inuutusan ka, ito'y gawin ninyo. Kumuha kayo ng mga kariton sa lupain ng Ehipto para sa inyong mga bata at sa inyong mga asawa, at dalhin ninyo rito ang inyong ama at kayo'y pumarito. Huwag din ninyong lingapin ang inyong pag-aari, dahil sa ang buti ng buong lupain ng Ehipto ay inyo. At ginawang gayon ng mga anak ni Israel, at binigyan sila ni Jose ng mga kariton ayon sa utos ni Paraon, at sila'y binigyan ng mababaon sa daan. Sa kanilang lahat ay nagbigay siya ng mga pangpalit na bihisan. Ngunit kay Benjamin ay nagbigay siya ng 300 putol na pilak at 5 pangpalit na bihisan. At sa kanyang ama ay nagpadala siya ng ganitong paraan, 10 asnong may pasang mabuting mga bagay sa Ehipto, at 10 asna na may pasang trigo at tinapay at pagkain ng kanyang ama sa daan. Sa ganito ay kanyang pinagpaalam ang kaniyang mga kapatid, at sila yumaon, at kanyang sinabi sa kanila, huwag kayong magka-aalit sa daan, at sila'y sumumpa mula sa Ehipto at naparoon sa lupain ng Kanaan, kay Jacob na kanilang ama. At kanilang isinaysay sa kanya na sinasabi, si Jose ay buhay pa, at siya'y puno sa buong lupain ng Ehipto,
at ang kanyang puso ay nanglupaypay sapagkat di niya pinaniwalaan sila. At kanilang isinaysay sa kanya ang lahat ng salita ni Jose na kanyang sinabi sa kanila. Nang kaniyang makita ang mga karitong pinadala ni Jose upang dalhin sa kanya, ay nagsauli ang diwa ni Jacob na kanilang ama. At sinabi ni Israel, "Siya na, si Jose na aking anak ay buhay pa. Ako'y paruroon at titingnan ko siya bago ako mamatay."